Gusto mo bang magtagumpay? Mapagpalang araw ng linggo, kapanalig. Nasa ika-28 linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nang balakad na si Jesus, isang tao ang patakbong sumalubong sa kanya at paluhod na nagtanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan?" Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos, huwag papatay, huwag makiapid, huwag magnakaw, huwag manirang puri sa kapwa, huwag mandaya, igalang ang iyong ama at ina. Sinunod ko ang lahat ng ito mula sa aking pagkabata. Ano pa ang kulang ko? Kaya tinitigan siya ni Jesus at minahal siya at sinabi, "Isa ang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili ang lahat ng iyo at ibigay sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At saka ka bumalik para sumunod sa akin." Pinanghinaan ng loob ang tao sa salitang ito at umalis na malungkot sapagkat napakayaman niya. Kaya tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap ngang makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan." Takang-taka nga ang mga alagad dahil sa pananalitang ito. Kaya muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Oo, mas madali pa para sa kamelyo ang lumusot sa butas ng karayon kaysa pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos." Lalo pang namangha ang mga alagad at nag-usap-usap. Kung gayon, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Imposible ito para sa tao, pero hindi para sa Diyos. Lahat ay posible para sa Diyos." Lahat ay posible para sa Diyos. Maraming pagsubok sa ating paligid o karanasan ang madalas nating hindi maunawaan o mapagtagumpayan. Gayon din sa ating pagnanais sa makasunod sa Panginoon. Mayroon din mga nagiging balakid. Kadalasan ang ating pagsisikap o pagharap sa mga hamon o paanyayang ito na ipamamalas at nasusubok ang ating sarili, ang ating kakayahan, maging ang ating pagkatao. Sa Ebanghelyo, nais ng kabataan na makasunod sa Panginoon. Sinisikap niya na magampanan lahat ng kailangan at nararapat. Ngunit ikipinanghina ng kanyang kalooban ang tugon ni Jesus. Ang pagbibigay ng kanyang mga pag-aari sa mga mahihirap sapagkat natanto niya na marami siyang ari-arian. Kailangan niya itong harapin, kailangan niyang pumili. Ngunit alam din niyang hindi niya kayang gawin ang lahat ng ito ng mag-isa. Paano niya ito gagawin upang maging ganap na tagasunod ni Jesus? Sa araw na ito, ipinaalala ni Jesus na hindi natin kaya ang lahat ng bagay mag-isa. May mga bagay na sadyang lampas sa kakayahan at kapasidad natin bilang mga tao. May mga imposibleng matapos o malampasan kung sarili lamang natin ang magiging pamantayan o pagkukunan natin ng kasagutan. Kung nais nating maging tunay na tagasunod ni Jesus, tumawag tayo sa Diyos na ibigay sa atin ang biyayang ito. Kailangan natin ng patnubay at lakas mula sa Espiritu Santo. Kailangan natin ng grasya mula sa puso ng Diyos upang maging ganap na tagasunod ni Jesus. Pagsumikapan natin ang lahat ng dapat at kailangan sa abot ng ating makakaya. Ngunit alalahanin ang pinakamahalaga, hindi sa atin nagmumula. Ang pinakamahalaga ay ang grasya ng Diyos na higit sa lahat ng kakayahan ng tao na siyang nagpupuno sa anumang kahungkagan o kahinaan o kakulangan na mayroon tayo bilang tao. Sa pagtanggap at pakikipagtulungan natin sa grasyang mula sa Diyos, dito tayo nagtatagumpay. Dahil sa grasya na ito, lahat posible. Amen.
Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow Paulines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. O mahal na Birhen ng Santo Rosario, pakinggan mo po ang aming mga kahilingan. Sa bawat panalangin namin sa mga butil ng Santo Rosario, madama nawa namin ang iyong makainang pagmamahal at pag-aaruga. Inilalapit po namin sa iyo ang aming kahinaan, kasalanan at kakulangan, ang aming mga suliraning, sakit at kalumbayan. Umaasang ang lahat ay idudulog mo sa iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang kapayapaan, katarungan at kasaganaan. Amen.